Hello mga kababayan, nandito na naman tayo sa ating panibagong reaction sa video na ating papanoorin sa oras na ito. Ito lamang po ay kay Congressman Chua at saka kay Congresswoman Zamora. At ito po napakahalaga. Bakit ba tayo nakikialam at bakit tayo nagkukomento? Once again, itong mga taong ito na mga elected officials na ito, sila po ay hinalal ng taong bayan para po makapaglingkod para sa taong bayan, at ang dapat ang magbe-benefit so nito ay ang mga taong bayan. Pero sa sistema sa ngayon na nakikita ho natin ay napakabayas ang ganitong klaseng pamamaraan, especially po sa Congress po natin. So sa bakit natin nasasabi ho yun? Pakinggan natin si Mr. Chua. Pasok. Morning, once again, we are here today in the fifth hearing of the House Blue Ribbon Committee for the continuation of the deliberations on the following matters. Number 1, privilege speech number 379 of Congressman Rolando Valeriano on September 3, 2024 on asserting the power of the purse of Congress. And 2, the Kung kayo po ay sumusubaybay po sa politika po sa bayan ho natin dito po sa Pilipinas, ang itong hearing na ginagawa nila sa Quadcom patungkol dito sa Vice President na ito, dito nagsimula kay Congressman Valeriano sa kanyang privilege speech na sinasabi nila that the Congress is the power of the purse. Ibig sabihin, sila po ang nag-approve at pumapasa ng budget sa lahat na departamento ng ahensya ng gobyerno ho natin. So, hindi natin nagugustuhan dito bilang nagko-comment sa ganitong klaseng pamamaraan o di kaya sa sistema ng Kongreso natin. Lahat to, they have all the power para po busisin ang budget. Once again, wala po tayong problema po dyan. Kapag may nagkakamali at mayroon pong malversation of fund at mayroon pong maling paggamit ng pondo, walang problema. Kasuhan at mananagot dahil yan po ay pera ng taong bayan. Dito po ang pangit dito, yung sila po mismo, ang kanila pong budget dyan sa Congress ay wala pong batas para mabusisiw sila dahil po sa isang batas na nakalagay lamang po doon na ang liquidation ho nila is by certification. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng questionin doon at busisiin ang kanilang budget on how utilize the budget dyan sa Congress dahil po certification lamang, isasabit nila sa COA, okay na. So wala nang further explanation kung paano na na-utilize ang budget ho nila. Tuloy ho tayo. Motu proprio inquiry on the manifestation of Representative Jingy Luistro during the budget hearing of the Department of Education before the House Committee of Appropriation on September 2, 2024. Our ongoing inquiry was propelled by Representative Valeriano's demand to look into the Vice President's non-transparency and refusal to answer questions by the legislative on her utilization of public funds entrusted to her office, and the observation manifested by Representative Luistro concerning issues plaguing DepEd's budget utilization. Unfortunately, in the past 4 hearings of the Blue Ribbon Committee, all of the public officials involved in the utilization of public funds in the OVP, including confidential funds that were granted to it in 2022 and 2023, have not graced us with their presence. Nevertheless, we have diligently inquired into and examined available documents from the COA, DBM, and other government agencies in our past 4 hearings, and we are fortunate that other public officials from DepEd, COA, DBM, BTR, and even the AFP have provided valuable assistance as resource persons in our investigation to help us piece together and verify how public funds have been used in the DepEd and the OVP. Ngunit marami pa po tayong katanungan ukol sa pinagamitan ng ating public funds. Ang mga dokumentong nakalap natin ay hindi pa lubusang naipaliwanag, halimbawa kapansin-pansin na sa mga liquidation report ng confidential funds ng OVP ay pinalalabas. Tandaan po natin yung kanilang pong pinofokusan, hindi po yung
regular budget ng OBP o di kaya ng Department of Education na siya po ang secretary bago siya mag-resign. Ano po? Ang pinofokusan nila yung confidential fund. Tandaan po natin, ang confidential fund ay first time ito mangyari, especially sa Office of the Vice President after na siya po ay nag-resign sa kanyang posisyon bilang isang DepEd secretary. At dito na po nagsimula ang pamumulitika ng administrasyong ito para siraan ang Vice Presidente. Tandaan ho natin, napakalaki po ang buto ng Vice Presidente kaysa President na sa pangkasalukuyan. Bakit alam natin na pamumulitika lamang ho ito? Bakit ito po yung perspective ho natin? Dahil nga po, pagdating po sa COA, sila po yung agency na magbubusisi. Pero since they have sinasabi nila na sila po ay power of the purse, they have the right in aid of legislation na sinasabi nila na pwede lang imbestigahan bagaman yan po ay confidential fund. So nagsubmit po sila, pinatawag ng COA at nagsubmit ang COA ng lahat ng mga details ng liquidation, lahat ng mga receipts na nakuha na nasubmit ng Office of the Vice President ng kanilang confidential fund at ito ngayon ang kanilang binubusisi. Tandaan po natin, that is confidential fund. Ano po? So, kung mayroon pong pagkakamali paggamit ng confidential fund, hindi po sila yung ahensya, hindi naman sila hukom eh. Itong Congress, hindi sila hukom. Sila po ay gumagawa ng batas, pero since na sila sinasabi po na sila ay power of the purse at in aid of legislation, kaya nangyayari po sa pangkasalukuyan po yan. Tuloy po tayo. Ito na may confidential funds na napunta umano sa provision of medical and food aid bilang rewards. Nahigit or iba pa sa mga nire-report na medical at food aid ng OBP sa kanyang mga regular na confidential fund sa mga youth leadership summits na kanilang regular na isinasagawa. What we needed were answers from the Office of the Vice President and those persons who were themselves involved in the utilization of public funds, particularly the confidential funds of the OVP and DepEd. Makilang beses nilang iginigiit na nakasaad na ang kanilang mga paliwanag sa mga dokumenteng isinumite na nila sa COA. Ngunit sa ating mga nakita sa pagdinig na ito, hindi sapat na nagsumite lamang sila ng mga dokumento sa COA. Lalong-lalo na kapag ang mga dokumento Hindi sapat dahil gusto nyong mamumulitika dyan, Mr. Chua. Yung nga sinasabi natin, na yung purpose nyo ho niyan ay hindi naman talaga in aid of legislation, kundi in aid of persecution. Na gumagawa kayo ng paraan na makahanap kayo ng butas dyan para ma-impeach ang Vice President. Kasi nga ho, kung mayroong pagkukulang sa utilization po dyan, ma-flag ng COA po yan, mayroong pa mga proseso ho yan para sila po ay makapag-comply doon sa mga na-flag ng COA pagdating po doon sa kanilang submission ng mga receipts ng requirements according to the guidelines ng COA. Pero anong papel ng Congress pagdating ho dyan? Hindi sila hukom, hindi sila wala silang kapangyarihan para ipakulong yung mga tao na yan, maliban na lamang dyan po pag sinasabi lang nagsisinungaling ang mga resource person ho nila. So ito ay merely na pamumulitika lamang. Yan po ang tinitingnan ho natin. Kaya bakit tayo nakikialam? Bakit tayo nagko-comment sa ganitong klaseng sitwasyon? Dahil nga po, once again, it's very unfair na itong mga nagbubusisi na ito ay hindi sila pwedeng busisiin. Nakuha niyo po ibig sabihin? Sila po ay merong nakapaloob sa batas na ang kanilang liquidation is by certification. Kaya nga, tayo po ay nananawagan ito sa midterm election na ito kung sino man po ang mga senador at sino man mga kongresista po na siya pong merong talagang layunin na malinis na intensyon para sa ating bayan, alisin nila yan, i-abolish nila yung batas na yan na liquidation by certification. Tuloy po tayo. ito mismo ang kino-question or hinahanapan ng paliwanag. There are questions that the documents themselves can't answer. This is why we need the presence of these officials.
Sila lang po makakasagot sa mga katanungan natin. Nais nating maging patas. Napakaraming pagkakataon Hindi ho eh. Para sa atin eh, hindi patas po yan eh. Busisiin ninyo ang confidential fund at that is the first time na mangyari. Ay sabi nga doon sa mga interview no, maging si Binay merong confidential fund. Ang presidente, ang military, lahat po, maging ang mga local executive ho natin, just like the mayor, the governor, lahat po yan ay meron po silang confidential fund para po maproteksyonan po nila o kung ano man po yung purpose ng confidential fund po nila para din po sa pamamahala po nila. Pero bakit kayo nakafocus ho dyan? At bakit kayo naka-maintain dyan for how many times? Ang sinasabi nga natin, magkano bang budget? That is the first ng pag-upo ni BP Sara. Dyan po ay humingi siya sa presidente ng 125 million para sa confidential fund. Pag upo niya po 2024 hanggang sa third quarter, 125 million in every quarter. At yan po ay umaabot po in all in all, pero yung last part ng quarter hindi na nga po nagamit, ay umaabot po ng kalahating bilyon. Pero tinatanong ho natin, yan lang po ba ang pinagpuputok ng mga butsiho ninyo para sinasabi niyo that you have the power of the purse at para po masasabi ninyo na nagagamit at magagamit ang pera ng taong bayan? Ay sinasabi nga ho natin, baka mas malaki pa ho yung expenses nyo dyan kaysa iniimbestigahan ho ninyo. Mr. Chua, tuloy ho tayo. na ang binibigay sa OVP, more than sufficient opportunity ika nga. Ngunit hindi naman napapalampas ang anumang pagharang sa lehislatura na alamin kung saan ginastos ang pondo ng bayan. Sa panglimang pagkakataon ay pinatawag po natin uli ang mga concerned officials ng OBP, pati ang Special Disbursing Officer ng DepEd na si Edward Fajarda upang magbigay linaw sa mga dokumentong nakalap ng ating investigasyon. Sa araw na ito, hindi po muna tayo nag-iimbita ng ibang resource person at nang mabigyan natin ng sapat na oras ang lahat ng mga katanungan. At dyan na nga ho natin muna tatapusin at wala namang ibang gustong sabihin dyan si Mr. Chua para masabi lang niya na meron siyang privilege speech dito. Pero dako tayo dito sa isang congresswoman, itong bagitong congresswoman. Tingnan mo ho, the way na sila po ay nagtatanong, the way po na sila po ay nagde-deliver, mayroon silang script eh. Tingnan nyo na mabuti sinasabi nga natin hindi po bingi ang taong bayan, hindi bulag ang taong bayan dyan sa investigation na ginagawa ninyo. Bingi ho siya sa mga sagot. Lahat po sila na nag-i-interpolate dito ay bingi sila sa mga sagot. Pat gusto nila mag-proceed doon sa kanilang script. May script ho ito, hindi po pwedeng wala eh. Yun ang sinasabi ho natin dito. Kaya nga nagko-komento ho tayo, nakikialam ho tayo, kailan ho tayo magsasalita kung lubog na sa utang ang bansa ho natin, kung sila po mismo ay nagkukurap ng budget ng bansa ho natin na sila po nag-iimbestiga. Kaya nagkukomento ho tayo sa ganitong klaseng pamamaraan ng pag-iimbestiga o pagbubusisi ng budget. At sinasabi natin, hindi lamang ang Vice President po yan. At once again, kung mayroong mali, kasuhan nyo na. Yun ang sinasabi ho natin. Kung mayroong kayong karapatan at mag-endorse para sa tupad na po yan yung sinasabi po ninyong mga kaso na po yan. Proceed tayo dito kay Congresswoman Zamora. Pasok. The next interpolator is Congresswoman Pami Zamora. You are now recognized. Good morning, Mr. Chair. I'd like to direct my questions kay Ma'am, tama ba, Julieta? Paano po i-pronounce? Julieta Villa del Rey. Hi, Ma'am Julieta Villa del Rey. Ma'am, binanggit mo na po kay Congressman Gutierrez na kayo po ang chief accountant under the OVP. Bilang chief accountant po, to whom are you directly under po? Kumbaga, sino po ang inyong immediate and direct supervisor? Under the Director of APSO po, Your Honor, Administrative and Financial Services OPs. I'm sorry, ma'am, mahina po ang pandinig ko. Pakiulit po. Under the Director of Administrative and Financial Services OPs. Okay. And
bilang sa ilalim ka po nitong binanggit nyo, under ka ng Director Yan po ba ang assignment mo dyan? for Yan bang Administrative... assignment mo dyan? Binigyan ka na ng script mo na yan ang pagdating sa'yo, ito yung sasabihin mo ha, ito yung itatanong mo ha. Absolutely, talagang yun ang purpose nyo dyan. Tuloy. and Financial Services Office. Wait lang ma'am. Can you confirm if this is the correct organizational chart of the OVP? Kung saan ka nabibilang? Tama po, under the Director of APSO. And tama po ba ma'am, yung Director for Administrative and Financial Services ay yung katabi niyo po ngayon, si Ma'am Rosalyn L. Sanchez. Tama po. Okay. And ang on top of all of this ay ang Chief of Staff na si Miss Zulaika T. Lopez. Tama po? Tama. Alright. Ma'am, bilang Chief Accountant, dumadaan po ba sa opisina ninyo yung mga pondo na pumapasok sa OVP? Yes, Your Honor. Alright. Okay. For Ano? the last quarter of 2022, ma'am, maaalala niyo po ba yung cheque na pumasok sa OVP? Last quarter of 2022. Cheque. Apo. Wala po Ako na pong akong- magpapaalala, ma'am. Ito po. 125 million po. Tama po ba? Pakibasa po. Tama po ba ang pagkakabasa ko na 125 million po siya? Tama po, Your Maging kami alam namin yan. Yan ang nagaling doon sa DBM na in-approve ng DBM na hiningi. Supposed to be that is 200 million, ano? Pero na-approve ng DBM mula sa budget ng presidente is 125 million, Miss Zamora. Honor. Okay. Pero, Your Honor, as I said earlier, hindi po dumadaan sa amin ang check payment. Only the processing of disbursement voucher. Opo. Opo, ma'am. Darating tayo dyan. So, Naku, ang tanong ko, ma'am, sinasabi natin, ah, na, akala mo naman may alam. Ako na, scripted yung ginagawa mo dyan. Ano? Darating tayo dyan. Kasi nga, may script yan eh. Hindi po pwedeng, hindi sila susunod dun eh. ang Oh. tanong ko, ma'am, Ay, sus! inunahan ako ni ma'am. Ang tanong Syempre, ko sa unahan ka iyo, talaga. sabi mo, Bageto, ano ka eh. processing Mali lang ka eh. of disbursement Pagkapag-get vouchers. mo sa sistema ang ng tanong ko ganun. ngayon, in any way, are you notified No. ba kapag may cheque na? Tatawanan niya kita dito. Obvious na nawala ka sa ano eh, no? Obvious na nawala ka sa script mo eh. Oh, na-bluff ka ngayon. Tuloy. Kasi sinabi mo kanina kay Kong Rog, assured dapat na may fund na or allocated budget for it. So, paano mo nasasabi yun? So, in a way, nanonotify ka na may cheque na. Only sa report, Your Honor, report of checks issued. Sa report mo lang natatanggap. Yun po ba? Tama po. So, hindi mo po masasabi sa akin, ma'am, kung ang checking ito ay, kung anong pinagdaanan po ng cheque na ito, kung ito po ba ay in-encash, dineposit. Hoy, advance ka sa script mo, madam. Kasi yung pinupunto mo na yan, doon pa yan sa 2024 na lahat na yan. Yan ay unang grant ng mula pa yan sa budget ng Vice President. Mali ka sa script mo eh. Balik ka muna sa script mo. Ulit. Tuloy natin. Tuloy. No, Your Honor. Is there anybody here who can answer kung ano pong pinagdaanan ng cheque na ito? Alright. Can we go to the next slide? Oh, proceed ka na lang. Meron po akong ipapakita ulit. Ma'am, magkano po yung nakasulat sa cheque na ito for the first quarter of 2023? Yun. Diyan ka magsimula. 125 Ano? million, Your Honor. Diyan ka magsimula. Okay? Diyan ka magsimula, madam, ha? Huwag doon sa una dahil yan po ay sa unang pag-upo pa ng Vice Presidente. Diyan ka magsimula. Go. 125 million. And again,
Bilang chief accountant, sinasabi mo po kanina kay Congressman Gutierrez na hindi po dumadaan sa inyo to. At again, processing lang ng disbursement vouchers ang trabaho niyo po. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Alright. At wala po sa ating kahit sino ditong makakasagot kung papaano po lumabas ang cheque na ito. Okay. Can we go to the next check, please? Oo. Ito naman, ma'am. Ay. For Sino the yun, next ha? check. Sino yun? Again, of 125 million. Kay Ma'am Villa Del Rey, again, so hindi po ito again dumaan sa inyo. No, Your Honor. Ma'am Rosalyn Sanchez, ikaw po nakikita ko po, nagulat po ako, ikaw po ang nakapirma dito. Naaalala niyo po bang pinirmahan niyo po ito? Yes, Your Honor. Pati pala yung first check, tinanong kita kanina, hindi mo naaalala. Okay, so anong nangyari sa cheque na ito, ma'am? Ma'am Rosalyn Sanchez. Ma'am, may I just be, Your Honor, may I be clarified? When I mentioned to Congressman Gutierrez earlier that I am the signatory, my participation for confidential So you funds is signed a the check and then signatory you for don't know what checks. happened next? Yes, Is Your that Honor. what Makinig. you're saying? All right, Sarap. I'll take that answer. Okay. Mabalik ako kay Ma'am Villa Del Rey. Ma'am Villa Del Rey, as the chief accountant ng OVP mula early on, nakailang vice president ka na po, sinabi niyo po sa amin. Particular po kayo siguro talaga. In fact, nabanggit niyo kanina dun sa joint circular ng 2015. Tama po ba? Tama po. And you are very much aware of your responsibilities as agency accountant under the joint circular, particularly under section 6.3.3. Ay, flash. No, ano na? Tama po, Your Honor. Sa joint circular, ma'am, merong guidelines on the grant and liquidation of cash advance for confidential funds. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Kinukumpirma mo kanina, ma'am, na ayon sa kaalaman mo na kahit na hindi sa'yo dumaan ang cheque, di ba? Paulit-ulit Baga naman mo ito pong magsalita. sinabi, Bilisan mo. pero kinukumpirma mo pa rin na nakatanggap ng 125 million na confidential funds 4 times ang OVP. Tama po? Tama po, Your Honor. Okay. Ma'am Villa Ay, Del Rey, sus! aware Bilisan ka mo! ba na kahit hindi po ikaw ang SDO, na liable ka pa rin po bilang chief accountant ng OVP. Kung sakaling mapatunayan na nagkaroon ng misuse ng confidential funds ng OVP. Yung palang script mo. Ipagdiinan mo siya ngayon. O, tinatay sagot ha? Tama po ba? Tama po, Your Honor, depending on the participation. Under kasi ma'am dun sa joint circular, yung Oh, ano liability sabi? mo ay katumbas ng liability ng SDO. O, sige. Tama po ba Go. yun, ma'am? Tama po, as mentioned, depending on my participation. Bagitong-bagito to eh. No? Napaka Tuloy. Opo, kaso kanina tinatanong ka po ni Congressman Gutierrez, nung nagpirma ka po sa liquidation report, hindi naman po nakasulat doon na ito po ang pirma niyo, certified, supporting documents complete and proper. Yun po ang pinirmahan ninyo, ma'am. Tanong lang naman po yun. Under po ng joint circular, again,
isa ka talaga dun sa tatlong signatory. Ikaw po, yung SDO na si Ma'am Gina Acosta at ang Vice President. And dahil po sinacertify mo ang dokumento na isinumite at ay kumpleto, sapat bilang Chief Accountant, ikaw ay naging isang accountable officer. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Dahil Ulitin mo, po ma'am sa pagpirma mo sa receipt of payment, ikaw ay naging accountable sa custody at pag-safekeep ng mga funds na ito. Tama po ba ma'am? No, Your Honor. Hindi po ako nag-seek. Hindi ko alam kung abogado to eh. Abogado ba to? Yun ang problema sa inyo. Marami sa inyo dyan, ang mga nakaupo, nag-iimbestiga, mga hindi abogado. Tuloy. Keep ng fund. Only the processing of the issuance of cash advance and recording of its liquidation. Alright. Familiar ka po ba, Ma'am Villa del Rey, sa Presidential Decree number 1445 or the Government Auditing Code? Yung problema kasi sa mga ito, they are quoting doon sa mga batas. Ilang taon na ho yan? She's been there for 30 plus years. At syempre alam niya ho yan. Ikaw ba, kailan ka bang naging kongresista dyan? Ano ba, party list ka ba? Ano bang klaseng, bakit ka naging ano dyan sa kongreso? Tuloy. Yes, Your Honor. 2014 po. Sa mga hindi po familiar dito, we will flash Eh? it. Baka ikaw. Under Section 103, General, it says General Liability for Unlawful Expenditures. Pag nagbasa kasi kayo ng mga batas-batas at mga liability na yan, walang problema dyan eh. Walang problema dyan. Oo. Eh, pangpahaba lang ng discussion dyan. Ay, sabi lang natin, pag may nakita kayong, sampahan nyo ng kaso kung talagang meron. Tuloy. Expenditures of government funds or uses of government property in violation of law or regulations shall be a personal Bilisan mo na yan. liability Babasa-basa ka of pa. the official Kala mo or tanga ang mga employee tao. found to be directly responsible therefore. In Section 105, it talks about the measure of liability of accountable officers. Binanggit niyo po kanina, kayo po ay isang accountable Hoy, Bagito. officer. Bagitong congresswoman. It states, every officer Huwag mo nang accountable pangaralan for yan. government property Baka fetus shall ka be pa lamang liable eh. Baka fetus ka pa lamang eh. Nagtatrabaho na yan dyan. Go. Tuloy tayo. for its money value in case of improper or unauthorized use or misapplication thereof by himself or any person for whose Ano acts naman? he may be responsible. We O, shall sige, basahin mo likewise para be sa sarili mo, liable ha? for all losses, damages, or deterioration occasioned by negligence in the keeping sige, or para use sa of the sarili mo yan. property, whether or not it be at the time it Obvious in his naman na hindi para sa actual taong bayan yung custody. ginagawa Every niyo. officer accountable Babasahin mo ng for English? government funds shall be liable for all losses resulting from the unlawful deposit, use, or application thereof, and for all losses attributable to negligence in the keeping of the funds. Ibig sabihin ng mga provisions na ito ng PD 1445, personal liability ng accountable officers ang unlawful use or application of government Alam niya funds yan. Hey. or any hey. loss attributable to the accountable officer's negligence in keeping the funds. Scripted na scripted eh. Sumasang-ayon ka po ba dito, Ma'am Julieta Villa del Rey? Your Honor, may I reiterate lang po na hindi po ako nag-handle ng cash and Butata ka ngayon. Butata ka. Congresswoman Zamora. Butata ka ngayon. Go. my participation in the confidential fund is only in the issuance of it, the processing of the disbursement voucher, checking basa-basa of all ka ngayon. supporting May text ba sa'yo? attached Kung ano to dapat the ang, issuance ano mo? of cash advance. Ma'am, if wala po kayong interaction sa SDO, hindi niyo po ba nakikita ang SDO na nagre-receive ng check ng subject of the Binabasa disbursement yung script. voucher?
Binabasa yung Your script. Honor. Sino po ang nagre-release ng check sa SDO? Cash Division, Your Honor. Cash Division. Sino naman po, ang tanong ko po sa inyo, since pinirmahan niyo po lahat po ng liquidation reports na meron Nandiyan yung script eh. Nung binabasa niya yung script eh. Uy, medyo lumis ka ng konti. Go, 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 go. po ako dito, sino po ang nag-aabot sa inyo ng liquidation report for your signature? It was routed po to our office. It was routed. What is this process? Oh, hindi mo pala alam eh. Ha? Hindi mo pala alam eh. Hindi magtatanong ka ngayon. Jesus. It So was it's like, you yes, it was routed po from office of the VP. know, from office of the VP. To Sino account- pong nagdadala nun, ma'am? Was it a messenger? Liaison officer, Your Honor. Who is this liaison officer? Um, I don't have idea, Your Bakit? Papatawag mo na naman? Baka mamaya sabihin niya dyan, janitor. Papatawag mo pati janitor. Honor, since hindi it was only handed to me by my staff in a folder or in an envelope with marked confidential. It's such a big deal. So, ngayon ko lang nalaman inaabot-abot yun, lang po pala yung ganitong papel. Oo, Okay. syempre. Tuloy sa script So, mo. ma'am, kayo po, hindi po kayo sumasang-ayon dun sa provisions ng PD 1445. Sumasang-ayon nga, ang sinasabi niya, hindi siya accountable doon, hindi ay nako, hindi nga. Go. Kanina, binanggit niyo po na you agree that you are the AO or the accountable officer. Yes, Your Honor, I am accountable officer only in the issuance of cash advance. Yan. Nako po, bata. Hindi po ba ganun din po yun? Oh, hindi. Siyempre. Ikaw kasi, tinanggap mong script na yan eh. Hindi ka kasi nagsuri na mabuti. Tapaka ano mo naman. Okay. Sa ngayon, ma'am, Oh, di tatawa-tawa ka ngayon. Nabutata ka ngayon. Tingnan mo ha, conclusion nito ng batang ito ha. ako tatanungin ko pa rin po to. Bilang accountable officer po, nung mga pinakita ko pong cheque, nung 20... Eh? Walang kakwenta-kwenta. Puro kayo dakdak. O, di na butata ka ngayon. 2022 Go. at 2023, would you agree that any unlawful use of these funds would be your personal liability? Bakit personal liability? Yung script niya ka doon, kailangan mag-i-end ka sa interpolation mo na siya talaga yung liable. Hindi nga eh. Go. Based on the joint circular, Your Honor, but So yes. yes, depende po sa participation ko as chief accountant. Nag-yes ka Yun. na. Bata. Hoy, bata. Ma'am, Oh, igit niya pa dahil po pinirmahan mo po bilang chief accountant ng OVP ang mga disbursement voucher at liquidation reports, may presumption naman po talaga tayo of regularity. Are you a lawyer na sabihin mo may presumption doon? And that everything is above board. Di ba po? Sabi siguro to ni ng resource person na to ni Villa del Rey. Baka sinasabi nito, ano ba itong batang ito? Ayaw mo na mag-aral sa college? Bumalik ka nga doon sa college. Ang tingin niya, ikaw, fetus ka pa lang, nandito na ako. Ikaw yung magtatanong ng walang kakwenta-kwenta sa akin. Tuloy. Yes, Your Honor. O ano? Yes, Your Honor. Pero Wish. bakit kaya ma'am, base sa mga testimony nung nakaraang hearing, nalaman ng publiko, nalaman din namin dito, Nalaman namin na ikaw ay walang alam. Yan ang alam namin dyan. Na sumusunod ka lamang doon sa script na binigay sa'yo at yun dapat ang deliberation mo at mag-end ka sa conclusion mo na ganito. Yan, tuloy. na bukod sa unreasonable at hindi makatarungan ang paggastos
ng mga funds na ito ay Sino nagsabi? Sino nagsabi sa'yo na hindi makatarungan? Ha? Go. hindi din properly substantiated or supported ng dokumento. Katulad na Sino nagsabi? Ikaw? lamang po ng mga disbursement vouchers na sinertify mo po. Tandaan po natin, confidential fund po yan ha. Hindi yan regular fund ng budget ng OVP. Ang disbursement voucher, Your Honor, na sinertify ko is for the issuance of cash advance. It was all submitted for post-audit to the resident auditor of COA. And as far as I'm concerned, Your Honor, wala pong naging AOM ang issuance. Yun na nga lang sinasabi ni Miss Villadere na yan, Del Rey na yan, na nag-i-issue lang siya ng check na yan para sa cash advance. When it comes sa utilization at nakapaloob doon sa mga budget na yon, ay wala na nga siya dong alam kung paano ginagamit ho yun. Yun, hindi naman to na tuloy. Ang cash advance. Tingnan mo yung conclusion niya. Alright. Alright. Mr. Chair, Mr. Chair, ano? we can confirm, no, bilang yung chief account We can confirm. You confirm. Huwag mo nang idamay ang iba dyan. na si Ma'am Julieta Villa del Rey, kahit po sama na tingin ni Villadere sa kanya. devoids herself of responsibility dun sa cheque, hanggang dun lang siya sa disbursement voucher, nandun talaga siya. We can confirm that she is part of the You. Huwag mo nang gamitin yung we na yan. Baka yung we na tinutukoy mo, si Mr. Chua, yung gumawa ng script, at saka nung ikaw, at lahat na ng membro ng Quadcom, yung we na yon. Go. process ng naging paggastos at liquidation ng confidential funds ng OVP. And as we continue our deliberations, Mr. Chair, on the issue, I hope that Ms. Villa del Rey will continue to be very diligent in cooperating with the committee para po mas mabigyang linaw ang ating mga katanungan. Yun lamang po, Mr. Chair. Diyan na natin tatapusin ang ating pong reaction video at dito natin napatunayan na si Mr. Chua ay hindi totoo na patas ang kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Kasi kung patas po yan, dapat open din ang kanilang liquidation at kung paano lang ginagamit ang budget nila dyan sa Congress. At itong babaeng ito, si Congresswoman Zamora, pinatunayan mo lamang na scripted ang ginagawa mo and nag-end up ka doon sa conclusion na kahit sinasabi na ho ni Villadere na Del Rey na wala siyang kinalaman doon, depende lamang sa participation niya, nag-conclude ka pa rin na mayroon siyang kinalaman dyan sa ina-accuse ninyo. That is allegation and accusation para sa Vice President Office na ng Confidential Fund. Muli, tayo nagpapasalamat at kung mayroon kayong gustong comment, open naman, nakapublic naman ang ating pong mga video po dyan. Maraming salamat sa inyo. Sinasabi na natin, walang personalan, reaction lamang. Ito si Pinay Info. God bless you all.